Hi, hello po sa ating mga kapatid sa Panginoon sa pananampalataya, my brothers and sisters in Christ. Ako muli ay nandito para mag-share ng topic. So our topic for the day is called When Authority Replaced Love, Controlling Leadership versus Christ-Centered Pastoring. So una po, magpapasalamat po ako just to we need to thank God for pastors and leaders because they are God's gift to guide his people in the book of Ephesians chapter 4 verse 11. And he gives some apostles, some a prophet, and some evangelists, and some are pastors and teachers. And we're gonna move to verse 12 po, kung ano po yung magiging trabaho po nila for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So yun po yung kanila nagiging trabaho po. So, okay. Leadership itself is not the problem. The Bible honors the spiritual authority. But sometimes, without noticing, leadership can slowly move from shepherding with love to controlling with fear. Okay. Today's message is not to accuse, but to reflect, not to judge, but to grow, not to destroy the leaders, but to restore Christ leadership, Christ-like leadership. Okay, let us learn together what Jesus shows us about godly authority. So magbibigay muna ako ng example muna sa seven churches po. So makikita po natin sa Book of Revelation, mababasa mo yan ng ginamit ni Lord. Yung number one, yung Ephesians, Church of Ephesians, right doctrine about lost their first love. So na-lose na yung kanilang first love, pero hindi sila nililigto ni Lord kasi He warned them na they need to repent. Okay. Number 2 is Smyrna, suffering, no rebuke, be faithful, sabi niya doon sa huli. So pangatlo po, number 3 is Pergamon, tolerate false teaching. Tino-tolerate pa ang false teaching. So God also gave a warning that they need to repent. And number 4 is Thyatira, allow the immorality, repent, or face judgment. So number 5 is Sardis, alive in name, dead in spirit. So Sauli is wake up. And number 6 is Philadelphia, faithful, no rebuke, hold fast. Number 7 is Laodicea, lukewarm and self-sufficient. So di mainit, di malamig, self-sufficient, yung self-centered, meron. So repent. So, kung makikita po natin dito, atong simbahan mga ito is hindi po sila perfect. Pero binibigyan pa rin sila ng chance. Okay? God did not let go to the seven churches even when they are compromised. His correction was not rejection. It was love in action because they still belong to Him. Spoke, warned, and called them to repent. A silence God will not mean abandonment, but corrections God means He still care. The same is true for us today. When God convicts, it's not to shame us, but to restore us. He disciplines those He loves, and He holds no longer than we deserve. As long as there is a call to repent, there is still hope. Returning to Him, He is a faithful, patient, and full of mercy. The God who walks among the churches still walks with His people today. So tayo po kasi, okay, na tayo bilang tao nag-judge agad sa mga churches, wala talagang perfect. Sa Revelation, okay? Pero binibigyan ng pagkakataon kasi lahat po tayo ay hindi binigay ng Lord para husgayin ng bawat isa o sa na nakikita na natin. Kung gamitin tayo, sa katupi, we cannot push them kung ano man decision kasi lahat in the last days o sa huling haharap po tayo sa hukuman ng Panginoon kasi God will judge us according to our deeds, good or bad. Ano man ginawa natin, magsusulit tayo sa Panginoon. Okay? So tayo po ay hindi binigay parang humusga. Tayo ipanalangin sila na sila po ay magsisi. Di po ba? So ganoon ang puso ng Lord. Kasi sa ating kasi bilang tao, mahilig tayong kailangan ma-punishment na yan, kaya ganito. Pero yung we need to balance na God is
patient si Lord para ay magbago, magbalik loob. Okay. So, badako na po tayo sa topic po natin is Point number 1, Christ leads through love, not fear. Okay. So mababasa po natin sa 1 John chapter 4 verse 18. There is no fear in love, but perfect love drives out fear. So example, controlling leaders use threats. So ginagamit po ito para threats. They are using these words. If you don't obey, you are against God. So karamihan ginagamit ito, mayroon na po kayo narinig na ginagamit itong terminong ito. Kung hindi ka susunod, ay nag-against ka kay Lord. Tapos sumunod ka sa akin. So, nagkakaroon po sila ng fear imbis love. So, ginagamit natin yung word na ito para kontrolin yung mga tao. So, minsan ginagamit sa mga do not touch the anointed one. Diba ganon sa karamihan na ina-address yon sa atin. So, nami-misinterpret natin yung sa na yung nga nasabi ni si David na hindi niya inano si Saul because inanoint nga siya ng Lord. Si Lord lang may karapatan humusga at mag-punishment. Pero porket sabihin mo word na do not touch the anointed one, hindi ka pwedeng galawin ni Lord. Pwede kang bumaksak. Kapatid, pag mali na talaga. Kasi minsan pag ginamit mo yun, turn na yun pala nakasentro na sa'yo. So, self-centered yun. So, nakakatakot po yun. Sarili po yun. So, dapat, wag natin gagamitin mga versikulo para kontrolin o magiging threat sa iba. Diba ba? Ito po yung example po na a Christ-centered pastor says, I walk with you, I pray with you, and help you to grow in spiritual life. So yun po yung tamang termino na a Christ-centered na pastor says, kasamahan kita, lalakad ako, kasama kita, ipapanalangin kita, tutulungan kita ako paano lumago. Okay? So illustration po, a child who fears his father hides mistake. Kasi bakit? Yung bata, nagkakaroon siya ng takot sa kanyang tatay, tinatago niya ang kanyang pagkakamali. Because why? Minsan, pagpapunishment ng parents, pag pinanish mo yung bata na walang dahilan, akala mo okay yung bata, pero may tatanungan yan. Bakit mo ako pinalo? Bakit mo ako pinagsabihan? Bakit gano'n? Ano ang mali ko? Nakala mo, bata yan, pero nag-iisip yan. Paglaki yan, yung fear niya, yun ang magiging dahilan, titrigil sa kanya. Kaya, yung treatment na sinasabi natin by words na ginagamit natin, yun ang mag-i-enter sa kaisipan at sa puso. So another illustration po dun sa yung a child who feels love runs to his father kasi nakaramdam po ng totoong pagmamahal. Tumatakbo siya sa kanyang tatay, hindi sa tumatakbo patakas kundi patakbo papunta sa tatay because the child feels the love, the discipline to his father na pag napumalo siya na nagagawa niya yung bata mali, magtatanong yung bata. So sabi ng father, dapat magiging karoon tayo ng relationship na we need to one-to-one talk with the child na usapin na ito yung mali, ito yung dapat, bakit di ko dapat gawin kasi pag ginawa mo yun, mapapahamak ka. Doon po ay nag-feel niya, imbis na matakot yung bata, tatakbo siya at magkakaroon yung tiwala. Nasasabihin niya yung, nagawa ko to, patawarin mo. Yung, magsasabi siya aamin siya ng kasalanan kasi hindi siya takot, nakaramdam siya ng pagmamahal. Okay? Okay po, ito po yung love builds trust. Fear builds distance. So, mabibuild po yung pag-ibig po, nabibuild po yung pagtitiwala. Pero yung fear po, yung po ang magbibuild ng distance o yung relationship broken. Yung relasyon ay masisira. Okay? So, question po, does God correct His people? Ang sagot po, yes. But always with love, not humiliations. Hindi po kasama ang pagmamahal, hindi kanya ipapahiya. Ipapahiya. Hebrew chapter 12 verse 6. Because the Lord disciplined the one He loves. He chastened everyone He accepts as His son. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinaparusahan niya ang lahat ng tinatanggap niya bilang kanyang anak. So, pagdidisiplina po ay pagmamahal po yan sa Panginoon. So, hindi dahil dinidisiplina ka, pinapahamak ka, hindi po dahil parte ka sa pamilya sa Diyos. So, salamat po tayo. Okay, next. Point number 2 is Jesus served. Okay.
He did not dominate as his controlling person, group, tyranness, or dominor, o bully, intimidate, o boss. So, ibig sabihin, hindi po siya yung gano'n na nangunguna. Di po ba? Na magiging boss, na kaya niyang gamitin yung kapangyarihan niya, gagawin niya para manguna lang sa lahat. Di po ba? So, hindi po gano'n si Jesus. Si Jesus po ay nag-serve. So, we can read in the book of Mark chapter 10, 42 to 45. Kasi Jesus called them together and he said sa kanyang disciple, you know that those who are regarded as rulers of the Gentiles, the Lord is over them, and their high officials exercise authority over them. 43. Not so with you. Instead, whoever wants to become a great among you must be your servant. And 44. And whoever wants to be the first must be the slave of all. 45. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. Sa Tagalog, pinagsama-sama sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing ng pinuno ng mga hintil ay pinagpapanginoon sa kanila. At ang kanilang mga matataas na opisyal ay may kapangyarihan sa kanila. So, yung mga hintil. Ngunit kay Jesus, sabi niya, hindi gayon sa inyo. Sa halip, ang sino man nagnanais maging dakila sa inyo ay dapat na maging lingkod ninyo. Kung nangunguna, kung gusto manguna, maging slave. Ba? Ang 44, ang sino man gusto mauna ay dapat maging alipin ng lahat. Pantubos para sa marami. 45, sapagkat ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at bigyan ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. Si Jesus Christ po siya ay naparito para hindi paglingkuran, kundi siya po yung naglingkod po. So, yun po yung example po doon. So, example ulit. So, example, controlling leaders, ito po yun. Do this because I said so. Yung karamihan ng ginagamit ang termino. Gawin mo ito kasi sinasabi ko sa iyo. I command you to do this. Diba? Ginagamit ng termino. Pero ito po yung Christ-centered leadership. How can I serve you like Jesus served? Yan po pinakamagandang term. Paano kita paglilingkuran? Katulad ni Jesus na nag-serve. Okay. Illustration po, ganito po yan. A boss set while workers suffer. Ganun ang boss. Nakaupo lang siya, walang gagawin, habang yung mga worker po ay nagdudusa. Hindi po ganun ang paglilingkod. Ito po yun, illustration. Shepherds walk in the front of the sheep, protecting them. So, yung nagpapastor po, ay hindi niya ipapahamak yung mga tupa. Ipapaharap, kundi yung nangunguna, ikaw yung nangunguna para protektahan yung mga tupa. Hindi yung tupa ang magpuprotekta sa'yo. So, karamihan po, minsan kino-cover natin yung pagkakamali ng isang pastor kasi sa nasabing terminal, ginagamit yung terminal, love covers sin, di ba? Yung minsan ginagamit yon. Kaya mag-ingat po tayo. Yung talagang context nun ay kino-cover para sa leader kahit mali na. Kasi sabi ni pastor daw, love cover multitude of sin. So, delikado po kung mali nang ginagawa na. Hindi po pinapakita po natin. Ang pagre-rebuke is sabihin natin direct dun sa pastor. Pastor, pasensya na po, mahal ko po kayo, nag-aalala po ako. Pero kung hindi pa rin siya nakikinig, pananagutan niya po yun sa Lord. Di ba? Kasi alam niya na yung katotohanan. Okay. So, Jesus washed the feet of the disciples. So, nagpakita siya ng example. Jesus ay hinugasan niya ang mga paa ng kanyang disipulo. So, nag-example siya. Na hindi lang po siya yung kundi pinasa niya, shinare niya. So, he did not step on them, on the people. Hindi siya po nang apak para lang po maging leader. So, ang katulad ng isang leader, hindi po natin kailangang mang-apak ng tao para lang tayo ay makaluklok doon sa gusto natin. Kasi pwede maaari nakuha mo yung posisyon kung marami ka namang naapakan at sinirang tao dahil gustong manguna. Ang pangunguna is dapat lahat po tayo sabay-sabay na manguna. Yung nakakapatay kasi insecurity, pag nakakita mo ka mas magaling, di ba? Okay. Mas magaling pa sa'yo na insecure. Pero mas maganda nga yan, may ginagamit ng Lord na magaling pero
masunurin. Yan, humble pero hindi naman yung ano. So may galing pero humble at yung pagiging pagkakaisa para ang simbahan ay mas mabilis na kumilos at lumago. So yun po. So question po. Okay, is a leaders about position? Is a leadership is about position? No, it's all about service. It's all about servanthood. Kasi po hindi po tayo nandito para maging posisyon, para maging ikaw ang mas ahead sa lahat. Di po. Ang pagpapastor po ay mahirap po dahil lahat ibibigay mo lahat, pakikisamahan mo, gagawin mo lahat para mawin po ang lahat ng kaluluwa. So yun po ang napakahirap po magpapastor. So yun po ang totoo po ay pagiging servant po, servanthood. So point number 3, control use power. Okay. Christ used truth. John chapter 8 verse 32. You will know the truth and the truth will set you free. Okay. For example, control hides information or manipulate the scripture. Tinatago at ayaw ihayag ang katotohanan sa scripture. Minamanipulate, pinokontrol. Ayaw sabihin ng doctrine, ayaw sabihin yung correction, rebuking kasi nga ayaw nila mawala. Hindi po yon ang tama. Kasi po ang totoo po ito is Christ-centered pastoring teach the word clearly and honestly. Tinuturo ng klaro ang salita ng Lord at may honesty. Yung kahit ginagawa mo yun, kahit walang magbibigay sa'yo ng malaking pera o sahod, because honest ka, loyal ka doon. Loyal ka sa Word of God, totoo ka, and pinaglilingkuran natin si God. So, kailangan natin maging clear, di ba? And honest. So, illustration. Chain can force someone to stay. Oh, yung chain can force someone to stay. So, nakatali na may pwersa at ito ay nananatili dahil nakakulong kasi sa lahat ng kasinungalingan. Akala mo malaya ka pero hindi pa, nakakulong ka, bondage. Pero yung truth makes you someone to stay. Yung katotohanan, ito magbibigay ng mananatili ang isang tao. Okay, isang tao kasi na-set free. Kaya siya nanatili. Minsan sa atin, ginagamit natin yung scripture na hindi sabihin totoo kasi natatakot sila na aalis sa simbahan, baka wala nang aatin because nga ayaw nilang sabihin truth. Tama, pero tama. Oo, hindi mo sasabihin, pero sila ay marami, pero sila po ay bilanggo, nakatali. Kaya sila nanatili, pero sa to hindi sila malaya. Pero pag sinabi yung truth, makakaramdam po sila ng pagmamahal. Hindi po yung totoo na aalis. Pag nakaramdam po sila ng totoong pagmamahal, sila po yung mananatili. Mas masarap po na maraming church na napalaya po sa bondage ng kasalanan. Kung sa yung nakasama mo, pati ikaw, ay nakatali sa kasinungalingan. So, ito po, God's never control deception. Hindi po nagko-control na sa pandaraya ang Diyos. So, hindi po siya nangliling lang, kundi siya po ang Diyos ng katotohanan. God will set you free. Ang question, why does control feel spiritual sometimes? Answer, because the scripture misissued instead right thought. Minsan ito ay nagiging nakokontrol dahil nga yung scripture ginagamit na misissued instead na gamitin natin sa right thought. Yung tama, gamitin natin ng pag-iisip, gamitin natin ng wisdom, na anuman, wag lang sa emotional. Kasi pag ginagamit to ay naka-address sa atin, medyo danger po yon. Kailangan po natin na gamitin ng kaisipan, right thought. Okay. Then, last and point number 4, Christ builds people. Okay. Si Kristo ay nagbi-build sa mga tao. Control break them. Ang pagkukontrol po ay sumisira sa kanila. So, dalawa po yun. Si Kristo ang magbi-build. Pero ang isang leadership na boss, control breaks them. Ephesians chapter 4 verse 12, to equip the sent for the work of the ministry. Yan po, we are the leader to equip the sent. Tayo po yun. For the work of the ministry. Example, controlling leadership. You are nothing without me. So, hindi ka magiging kung wala ako. Self-centered po yun. So, delikado po yun. So, hindi po tayo naging, kahit gaano tayo kagaling, hindi po yung galing natin para yung isa is madidevelop. Hindi po. Kasi, lahat po tayo ay gagamitin ng Lord at ikaw ay gagamitin ng Lord para i-equip din yung iba para sa ministry ng Panginoon. So, ito po yung Christ-centered leadership. God use
you powerfully. So, gagamitin ka ng Diyos mightily. Yan ang mga encouragement. Okay? Huwag natin sabihin na, dahil sa akin, wala ka. Wala po yun. Hindi po yung ganun. Tandaan po natin, lahat ng bagay ito, kung wala ang Lord, wala po tayo. Si God ang bida po sa lahat sa ministry, sa leadership. Siya po. Kaya bilang mga lingkod, bilang Christ-centered, lagi natin nagbibigkas ng life. Sabihin natin na, God, use your powerfully. Gagamitin ka ni Lord mightily. Basta maging masunurin ka, mapagpumbaba. Yun. So, ang illustration po, a gardener, okay, who pulls plants too hard kills them. So, as ang gardener po, pag binunot po yung plants na talagang matinding pagbubunot, talagang mamamatay. So, ganun po kung ang mga gardener po ay tayo, binunot po talagang aalis. Hindi lalago. Diba? May utang na loob. Tinanim kita, hindi ka utang na binunot, na namatay. Pero a gardener who waters patiently grows food. So, ang gardener na nagdidelay, na talaga mahabang yung nagpapapasyensya, haba, ito po ay nagkakaroon ng bunga. Grows need care. Yeah. Ang pagloko po ay kailangan po ng pag-care. Hindi po yung pressure. Pag pinipressure mo yung leader mo, aalis po yan. Kasi bakit? Namatay. Bakit pinersa natin eh? So don't force. Okay. Question. What is the goal of godly leadership? Yeah. What is the goal of godly leadership? Answer is matured believers. Not depends followers. Yan. Hindi po tayo followers ng sino man. We are matured leaders. We follow Jesus Christ. Sabi niya doon, you want to follow me, you need to take up the cross and deny yourself. Follow me. Hindi sinabi, follow your pastor, follow your bishop, follow you like this. Yes, we respect them, we admire them, pero hindi sila yung nakasentro. We follow Jesus Christ. Yun po yun. Okay. Things to avoid for leaders and believers. Meron din talaga tayo kailangang i-avoid para din sa ating ikakalago. Hindi dahil sa kasi kung hindi na healthy talaga, medyo questionable, di ba? So, ito po yon. Using fear to control behavior. Yan, ginagamit ang fear mag-control yung behavior po. And next, manipulating verse for a personal power. Okay, silence question. Yan, mga tahimik, hindi nagsasabi ng katotohanan. So, silence question, maraming tanong pero hindi sinasagot. So, hanggang doon lang, rotation lang nangyayari. Okay, next, making people dependent on leaders instead of Christ. Yan, na dumidepende na lang sa leader. Sa magaling na leader, sa magandang church, naka-input na lang, na sumama ka lang doon sa magandang church. They think that you are saved. Okay na ako dito kasi mayaman yung simbahan to. Instead of Christ-centered. Di ba? Hindi po sa sinamahan mo sa malaking church o yung naging nakisama ka dahil sikat din, no? Because nagpunta ka doon dahil nakita mo na ang pinibina niya palagi ay si Jesus sa kanyang buhay. At dapat ganun din po tayo. So wala pa akong na sa church na sinasamahan po natin, basta ipag-pray po natin na nasa align tayo sa tama. Okay? So encouragement, close word. God's heart for leaders is healing. Yung pagpapagaling, yung healing, yung mga broken, yung mga healing sa mga spirit, yung talagang sugat na sugat, they will be healed. Not hurting, hindi sa sinasaktan. Guiding, not controlling. Serving, not dominating. If you have been hurt by control, okay, yung ikaw na nangyari na, nakakontrol ka, nasaktan ka, isang leader, isang simbahan, tandaan po natin, Jesus still loves you. Nandiyan si Jesus. So yun, nasaktan ka ng leader, pag-pray mo na lang yung nanakit sa'yo. Hindi man niya alam. Diba? And if you are a leader, Jesus gently shaping you. Kung leader ka, na marami ka pang sablay, na may mga hindi pa tapos si Lord sa'yo. Si Jesus is gentle as shaping you. Siniship tayo ng Lord, kaya pinupront niya lahat, tinatanggal niya yung mga pangit sa atin. Masakit, kasi kung di niya gagawin yun, baka masira tayo sa leader. Kaya, allow Jesus to shape us to become a servant. Okay? And let us follow the shepherd who laid down his life for the sheep. Because we are Christ leads. There is freedom, peace, and growth. 2 Corinthians chapter 3, verse 7-10.
Where the Spirit of the Lord, there is freedom. Amen. So, yun lang po mga kapatid. Sana po ay manatili tayong tapat. Huwag po tayong lumayo sa simbahan. Kasi kung titignan natin, kahit di na po ako, nagsaliksik pa ako, talaga pong nakikita natin, rampad na pong nangyayari sa simbahan, sa simbahan, sa leaders. Kasi tao din sila. They are human na meron silang pangangailangan. They are still a man na pwede silang ma-deceive for their own position, for their own maging idol ang kanilang position, maging idol ang kanilang church. Kaya sila yung binabanatan yung leader. Kaya ipag-pray natin sila. Kung nasaktan man tayo, kasi nga may tinuturo din ang Lord sa atin kung bakit nangyayari yon. Hindi dahil sa pinapunishment tayo, tinutuwi tayo ni Lord that we need to pray for them, we need to forgive them. Kasi yun lang po ang magiging susi sa atin. Na kailangan natin sila patawarin at mahalin. Kaya kahit saan po tayo magpunta ng church, wala pong perfect na simbahan. Kahit sinong punta mo pinakamagaling na influencer, whatever, kung sino siya, marami pa rin pagkukulang. At lahat po tayo ay doon sa leadership ay may kasama po tayong compromise. So, yun po yung totoo. Pero si Lord kasi ay mapagmahal, hindi po siya magja-judge katulad natin na pag nagkamali, gusto natin i-punishment na agad. No, si Lord mahaba ang kanyang pasyensya. God is just. Kaya He will not allow that. If you are willing na magpakababa, itataas ka ni Lord. Pero kung ma-pride tayo, siyempre babaksak tayo. So manatili tayong humble and pray for those leader in the churches na kung may nakikita tayo, manalangin siya at huwag kang lalabas sa simbahan, kapatid. Kasi naranasan ko yan. Nasaktan, na-hurt, pero may pinapakita din si Lord sa akin na may mali din sa akin. Yun nga, I need to pray for them and you need to pray for your leaders and your pastor. So, kailangan mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. So, manatili po tayong maging tapat sa ating Diyos na buhay. Mahal na mahal ka po ang ating Panginoon.